sinabi ni Silver. Agad-agad siyang humingi ng tawad at ito ay kanyang pinagbigay alam sa loob. Nag-aalala naman si Silver dahil may mga usap-usapan na ang lakas ng Marky Einhart family ay makikitang hamina matapos ang hiwalayan ng kanilang engagement ng prinsipe. Hindi ginusto ng Marky ang mga pangyayari, ngunit hindi mapigil ang magtaka ni Silver dahil sa mga salitang binitawan ng kanyang ama. Dumating ang Marky at ang kanyang anak dahil hindi nila inaasahan na makikita nila ulit si Silver. Tumakbo ang Marky at siya ay humingi ng tawad dahil siya ay naging isang masamang tatay kay Silver. Hindi mapigil ang maantig ng puso ni Silver sa sinabi ng kanyang tatay. Hindi siya sanay sa kanyang nakikita, ang kanyang tatay ay may malaking tiwala sa sarili at hinahabol ang glory para sa kanilang pamilya. Iniisip ni Silver na may dahilan siguro ang kanyang tatay. Napansin naman ng Marky si Elle sa likod. Tinanong niya si Silver kung ito ba ay anak niya. Pinakilala naman ni Elle ang kanyang sarili sa kanyang lolo. Sinabi naman ng Marky na siya ay ang lolo ni Elle at siya ay masaya na nakilala na niya sa wakas ang kanyang apo. Sa kanyang isip sinabi niya na mukhang mabait si Elle ngunit simula nang mapansin niya siya, ang mga tingin sa kanyang mata ay nagiba. At isa pa, iniskan siya ni Elle na may hindi kapani-pani walang bilis. Hindi makapaniwala ang Marky sa kanyang nakikita, nasa 5th class na si Elle sa edad na yon. Mukhang siya ay nasa mga 7 taong gulang pa lamang, nasorpresa na siya dahil hindi niya inaakala na makakatungtong si Silver sa 6th class. Iniisip naman ni Elle na ang Marky ay malakas ngunit hindi niya. Hindi dapat malaman na siya ay nasa 7th class na. Inanyayahan naman sila ng anak na lalaki ng Marky na ipagpatuloy na lang ang kanilang pag-uusap sa loob. Sa loob ng Marky residence, sinabihan niya sina Serena at Kayna na magpahinga muna. Gusto ng Marky na makipag-usap kasama ang kanyang pamilya. Tinanong naman ng Marky kung si Silver ang totoong nakagawa ng mga magic stone na usap-usapan sa buong kontinente. Nagtaka si Silver nang marinig niya ang mga salitang ito galing sa kanyang ama. Iniisip ng Marky na kung sila ang makakapagbenta ng mga magic stones na ito, ang kanilang kayamanan ay madodoble at magkakaroon sila ng malaking impluensya sa mga mage ng Empire, kung gayon ang Einhart family ay magiging mas makapangyarihan, at ang royal family ay hindi na magkakaroon ng awtoridad sa Empire kundi ang Einhart family na. Hindi maaaring palagpasin ng Marky ang pagkakataong ito. Iniisip ni Elle na ang mga mata ng Marky ay puno ng kasakiman. Halata ni Elle kung ano ang kanilang mga iniisip. Sinabi ng Marky kay Silver na umaasa siya na maaayos ang kanilang relasyon ngayong siya ay nakabalik na. At tungkulin ni Silver na makibahagi para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Sinabi naman ni Silver na may kondisyon. Hiniling ni Silver na gawin nilang Marky si Elle. Nagulat naman sila sa kanyang sinabi. Inamin niya rin na si Elle ang gumawa ng magic stone, wala siyang kinalaman sa paggawa nito. Lahat ito ay galing sa pagpupursigi ni Elle lamang. Napansin nila kanina na nung iniskan nila ang mana ni Elle, siya ay nasa 5th class na sa taong 17 pa lamang. Nagulat naman si Elle at hindi niya alam na naramdaman din ito ng kanyang ina na si Silver. Sinasabi ni Silver na sa 10 8th class sa kontinente, wala sa kanila ang nakatungtong sa 5th class sa taon na 17. Si Elle ay magiging isang mage na may kakayahang bulatin ang buong kontinente. Ang halaga ng mga magic stone ay kinikilala ng buong kontinente at isama pa dito ang pagiging pinakamahusay na mage sa buong mundo. Ang Einhart family ay maaaring maging pinakamahusay sa buong kontinente, hindi lang sa Bleard Empire. Pagkatapos niyang masabi ito tinanong niya ang Marky kung papayag siya sa kondisyon ni Silver na gawing Marky si Elle ng Einhart family. Sinabi naman ng Marky na hindi siya maaaring makagawa ng desisyon ng ganun-ganun na lang. Ngunit sinabi ni Silver na kaya siya bumalik ay dahil ito ang kanyang plano na gawing Marky si Elle ng Einhart family, kaya naman kailangan magdesisyon ng Marky kung papayag siya dito. Si Elle ay magiging isang mage na mas magaling pa sa Marky kaya naman kung hindi siya papayag sa kondisyon ni Silver, hindi rin niya ibibigay ang sikreto ng paggawa sa magic stone. Kinainis naman ito ng Marky. Ni isang beses hindi niya nakita si Silver na ganito magsalita. Dati-dati lagi siyang sinusunod ni Silver nang walang katanungan na parang tupa. Pumayag ang Marky at sinabi na kailangan niya ng oras para pag-isipan ang sinabi na kondisyon ni Silver. Matapos ang kanilang pag-uusap nang sila ay makalabas sa silid, nag-alala si Elle sa sinabi ng kanyang ina tungkol sa kanilang pag-uusap kanina kasama ang kanyang pamilya.
Tumingon naman si Silver at sinabing wala siyang dapat ikabahala. Niyakap naman ni Silver sina Serena at Kayna at humingi ng tawad dahil hindi sila isinama sa kanilang usapan kasama ang Marky at ang kanyang kuya. Tinanong ni Serena at Kayna kung okay lang ba si Silver. Sinagot naman ni Silver na okay lang siya at tinanong kung nakita na nila ang kanilang mga kwarto para gabayan sila. Nagtungo naman si Elle sa kanyang kwarto. Iniisip niya na sigurado siyang hindi tatanggapin ng Marky ang binigay na kondisyon ni Silver. Kailangan niyang mag-imbestiga. Bago niya ito gawin nag-summon siya ng kanyang salamin. Wala namang problema sa kanyang panangi, ngunit kailangan niya ng salamin para mas madali siyang makakonsentrate. Hindi naman niya maiwasang maalaala ang kanyang dating buhinang ito ay kanyang masuot. Gamit ang magic eyeglass na ginawa niya, mas mapapadali ang pagtingin niya sa flow ng mana. Nag-cast siya ng invisibility sa kanyang sarili bago siya magtungo sa Marky para mag-imbestiga. Hinanap ni Elle ang kwarto kung saan tumutuloy ang Marky nang marinig niya ang isang pinto kung saan may narinig siyang nag-uusap. Maririnig sa pintong iyon ang kuya ni Silver at ang kanyang itay na nag-uusap kung ano ang gagawin ng Marky, kung papayag sila sa kondisyon ni Silver na maging Marky si Elle. Agad naman nagtungo si Elle sa pintong iyon. Habang nag-uusap ang Marky at ang kanyang anak, nakatago naman si Elle sa kanilang paligid gamit ang invisibility na magic. Sumasang-ayon ang Marky na qualified si Elle sa posisyon ng Marky. Di may kakaila ng Marky na si Elle ay talentado, sa 17 taon pa lang siya ay nasa 5th class na. Pero si Elle ay lumaki sa ibang nation sa loob ng 17 taon kaya naman sinabi ng Marky na hindi nabibilang si Elle sa pamilyang ito. Hindi nila masisigurado kung ano ang mga binabalak ni Elle. Maaaring ang kanyang dahilan sa pagbalik ay para mag-higanti. Sabi naman ng anak na lalaki ng Marky na maaaring maging problema din si Silver, sapagkat siya ay nakatungtong na sa 6th class. Wala naman silang dapat ikabahala at madami silang majors dito na mas mataas pa sa 6th class. Tinanong naman ng Marky kung naaalala niya ang sulat ng prinsipe sa kanila. Isinaad dito na kung papayag ang Marky, handa ang prinsipe na kunin si Silver bilang mistress. Di naman mapigil ang mag-alala ang anak ng Marky. Maaaring ibunyag ni Silver ang sikretong pagdakip nila sa mga talentadong individual sa mga ibang bansa para ma-brainwash at gawin silang parte ng kanilang organisasyon. Sumigaw ang Marky na itikom niya ang kanyang bibig. Kahit na may silence magic maaaring may ibang nakikinig sa kanilang usapan. Napansin naman ni Elle na may mga devices na nakaset up na hindi kadaling masisira ng isang 6th class. Kung ang lihim na ito ay mabubunyag, maaring ito ang maging dahilan para bumagsak ang buong Einhart family. Humingi ng tawad ang anak ng Marky sa kanya. Sinabi ng Marky na walang dapat ikabahala dahil pati ang prinsipe ay kabilang dito at hindi siya gagawa ng bagay na ikakapahamak niya. Sinubok naman ng Marky ang kanyang anak. Ang proposal ng prinsipe, Magic Stone, at talento ni Elle. Lahat ng ito ay mahalaga. Ano ang kanyang gagawin sa mga ito? Iniisip niya na sinusubok siya ng kanyang tatay, at kung hindi niya mabawi ang pagkakamali niya ngayon, maaaring bumagsak ang kanyang estado. Tinanggap naman niya ang hamon ng Marky. Una, tatanggapin niya ang alok ng prinsipe na ipamigay si Silver bilang mistress. Pangalawa, dakipin si Elle at gamitin ang kanyang ina bilang kapalit sa Magic Stone Developing Method. Kukunin niya ang impormasyon tungkol sa Magic Stone at ipapadala niya si Silver sa prinsipe kahit na kailangan niyang gumamit ng dahas. Balak niyang sirain ang magic ni Silver kung siya man ay manlaban. I-brainwash niya naman si Elle para maging tapat sa pamilya. Pinalakpakan ng Marky ang mga kasagutan ng kanyang anak na si Glethen at sinabi na akma si Glethen maging kanyang tagapagmana. Hindi mapigilan ni Elle ang kanyang galit sa kanyang mga narinig. Nagsisisi siya na hindi niya tinanggihan si Silver na bumalik sa pamilyang ito. Sa halip, masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya, akala niya mapapasaya niya ang kanyang pamilya kahit na anumang mangyari. Gusto niya lang respetuhin ang opinyon ng kanyang ina, ngunit ito ang naging resulta. Kayang ipagtanggol ni Elle ang kanyang sarili kahit na magtangka ang Marky at si Glethen. Ngunit idinamay nila si Silver at hindi ito mapapatawad ni Elle. Napansin ng Marky na may nakatago sa kanilang paligid. Ito ay invisibility at nagtataka siya kung ito bang tao na ta ay narinig ang kanilang mga pinag-usapan ng kanyang anak. Huli na ng kanilang mapansin na may ibang tao bukod sa kanila sa kwarto na iyon.
Gumamit si Elle ng magic, at pinasabog ang Marquis residence. Hindi makapaniwala ang Marquis sa kanyang mga nasasaksihan. Ang ibang mage ay kinakailan ng kalahating oras para gumamit ng magic na yon. Ito ay isang 7th class na magic kung saan kayang pumatay ng libo-libong tao. Dumating ang mga knight ng Einhart family. Tinanong ang Marquis at si Gletton kung okay lang ba sila at kung sino ang gumamit ng magic na yon. Nang biglang nagsalita si Elle at sinabi na buhay pa sila, nagulat sila kung saan nanggaling ang boses na iyon. Ikinasaya naman ni Elle na sila ay buhay pa dahil hindi sapat na mamatay sila at siya ay galit na galit pa. Sisiguraduhin ni Elle na sila ay makakatikim ng walang humpay na paghihirap. Sila ay kanyang pagsisisihin magpakailanman sa pagsubok na saktan ang kanyang pamilya. Paghihirap at pagkawasak para sa mga taong nakahadlang kay Elle. Tinawag ni Elle ang kanyang golem na siyang ikinagulat at ipinagtaka ng mga knight kung bakit ito nandito. Napatawa na lang ang Marquis sa kanyang nakikita. Nag-alala naman si Gletton at bakit tumatawa ang Marquis sa kabila ng kanilang sitwasyon. Sinabi naman ng Marquis na ito ay kahanga-hanga at napakahusay. Pinagsisigawan naman ng mga knight ng Einhart family na peke lang ang golem na ito at nanumpa sa pangalan ng Einhart na gagawin nila ang kanilang makakaya para pigilan si Elle. Umatake ang Golden Knight golem ni Elle, ang mga knight ng Einhart ay tumilapon. Hindi makapaniwala si Gletton sa nangyayari. Tila ba ang saya ng Marquis at sinabi na ang golem na ito ay hindi peke at sa pamamagitan nito ang kanilang family ay magiging pinakamalakas. Inutusan niya ang kanilang mga knight na patayin si Elle at ipagtapat ang lihi sa paggawa ng Knight Golem. Sinabi ni Elle na ang alam lang ng Marquis ay kasakiman. Namumuhay ng marangyang buhay, ngunit hindi pa rin nakukontento. Tinawanan lang ito ng Marquis. Inutusan ng Marquis na paslangin si Elle para makuha ang sikreto ng paggawa sa mga magic stone. Lumaban naman si Elle at nagcast siya ng mga magic. Ngunit ang kanyang mana ay napakalakas para sa mga knight ng Einhart family. Hindi makapaniwala si Gletton sa lakas ni Elle. Iniisip niya na ang mana ni Elle ay katumbas ng isang swordmaster ngunit ito ay mas mataas pa dito. Bilib ang Marquis sa taglay na lakas ni Elle. Hindi niya inakala na kayang makagawa ng isang golem na ganito kalakas ang isang 5th class. Nagtaka siya dahil ang alam niya nung nag-scan siya ng mana ni Elle ay nasa 5th class pa lamang ito. Naalaala niya ang mga nakaraang pangyayari. Napagtanto niya na si Elle ang may pekana ng pagsabog kanina. Hindi naman siya makapaniwala, sa 17 taon pa lamang ay nasa 7th class na si Elle. Naloko ni Elle ang Marquis. Ang Marquis na itinuturing na pinakamalakas na 7th class. Nakita ng Marquis ang ngiti ni Elle na parang siya ay kinukutya. Ito naman ay ikinainis ng Marquis. Sinimula ng Marquis mag-cast ng magic at ito naman ay sinalag lamang ni Elle na parang wala lang. Tinignan ni Elle ang kanyang lolo at tito na tila puno ng galit ang kanyang mga mata. Sinubukan ng kanyang lolo at tito na gamitin ang kanyang nanay para sa kanilang mga masasamang plano. Kaya naman handa na siya silang parusahan. Nang may biglang sumigaw ng pangalan ni Elle. Ito ay ang kanyang ina na si Silver, kasama sina Serena at Kena. Tinanong niya si Elle kung ano ang nangyayari. Tinignan ni Elle ang kanyang ina na may lungkot sa kanyang mga mukha. Ayaw niyang malaman ng kanyang ina ang gagawin niya sa Marquis at kay Gletton. Kasama na din dito ang kanilang mga masasamang plano. Hindi maisip ni Elle kung anong mangyayari kung malalaman ng kanyang ina kung gaano kasama ang kanyang pamilya na inakala niyang mabubuting tao. Sumigaw naman si Silver kay Elle na sagutin ang kanyang mga kasagutan. Ni isang beses hindi niya pa nakita si Elle na ganito kagalit. Iniisip ni Silver na may rason para umabot ito sa ganitong sitwasyon. Nag-isip si Elle kung dapat niya bang sabihin kay Silver ang totoong anyo ng kanyang pamilya. Huminga siya ng malalim at sinabing wala na siyang ibang choice pa. Nag-cast ng magic si Elle at ito ay ang magic capture. Nagulat ang Marquis sa magic na ito. Iniisip niya kung na-record ni Elle ang mga usapan nila Gletton tungkol sa kanilang mga masasamang plano. Inutusan ng Marquis si Gletton para patayin si Elle dahil pag nabunyag ang kanilang mga lihim ay babagsak ang kanilang pamilya. Pasigan at tinanong ni Silver kung ano ang nangyayari at bakit nag-utos siya na ipapatay si Elle nang hindi na ipapaliwanag ang kanilang rason. Sinabi ni Silver na si Elle ang kanyang apo kaya naman bakit ganito ang kanyang utos. Binaliwala naman ito ng Marquis at minadali ang kanilang mga knight.
Sinabi niya na isang high-class na mage si Elle kaya naman maging alerto sila. Agad naman pinalibutan si Elle ng mga knight ng Einhart family. Hindi nagpatinag si Elle sa kanilang dami, inutusan niya ang kanyang Golden Knight Golem na i-overpower sila pero wag silang papatayin. Nilabas ng Golden Knight Golem ang kanyang espada at sinabi na ang utos ni Elle ay masusunod. Sumigaw naman ang mga knights na sisirain nila ang espada ng Golden Knight. Ngunit ito ay imposible. Ang Golden Sword ay isang espada na kung saan ito ay sumisimbolo sa Golden Knight Golem. Ito ay gawa sa Dwarven Pure Steel na may kaunti lamang na impurities, at coated ng mga magic metal para sa magic seals. Ang panlabas naman na anyo ng espada ay binalot ng gold at may spell kung saan nagde-deflect ng mga shocks ng impact. Ito rin ay may kasamang sharpness magic, kaya naman ang Golden Sword ay kasing lakas ng isang Divine Sword. Tulad sa dating mga nilalaro ni Elle. Baliwala ang malakas na unit kung hindi ito mapapalakas ng mabuti. Kailangan mong pataasin ang kanilang stats sa pinakamataas na kaya nito. Naghanda ang mga knights sa pag-atake sa Golden Knight Golem. Pinagiwi naman ng Golden Knight Golem ang kanyang espada. Isang iwagayway ng espada at sila'y natangay. Hindi makapaniwala ang Marquis at Gletton. Ang kanilang mga knights ay tinatalo ng Golden Knight Golem. Sumigaw ang isang knight na wag silang maliitin. Ngunit isang atak lang ng Golden Knight Golem ay naputol ang espada ng knight ng Einhart. Ang iba naman ay natangay na naman. Lumapit ang Golden Knight Golem at hindi sila makapaniwala sa lakas nito. Isa sa mga knights ay sumigaw na wag silang magpanik. Ang utos ng Marquis ay absolute, kailangan nila itong talunin. Napansin nila sa kabilang banda ang kanilang knight captain na nakasakay sa kabayo. Naging interesado naman si Elle sa Knight Captain. Ang Knight Captain ay nasa mataas na dulo ng ranggo ng Swordmaster. Bumaba ang Knight Captain sa kanyang kabayo at humingi ng tawad sa Marquis dahil siya ay nahuli sa pagdating. Nagpakilala naman siya bilang Knight Captain ng Marquis Einhart family. Isinigaw niya sa kanyang mga kasama na talunin ang kalaban. Ngunit hindi nagpatinag si Elle sa kanilang mga sigaw. Inutusan niya ang kanyang Golden Knight Golem na i-activate ang level 2. Sumagot naman ang Golden Knight Golem na Seal Undone. Ang dating laki ng Golden Knight Golem ay nagsimulang lumiit. Ang dating taas na mas malaki pa sa mga tao ay ngayon nasa kanilang taas na. Nagtaka ang mga knights sa bagong anyo ng Golden Knight Golem. Ito naman ay itinanggi ni Elle. Naghanda ang Golden Knight Golem at gumamit ito ng Aura Blade. Ikinagulat naman ito ng mga knights dahil ang golem na ito ay kayang gumamit ng Aura Blade. Sinigaw ng Knight Captain na wag siyang maliitin dahil walang laban sa kanyang ang golem kahit na gumamit pa ito ng Aura Blade. Nagsimulang magtuos ang Knight Captain at ang golem. Sa sobrang liwanag ng pagtutuos ng dalawa, napatikip ng mga mata ang Marquis. Makikita sa mga mata ni Elle na walang dapat ikagulat sa mga pangyayaring ito. Unang sagupaan pa lang ng Knight Captain at ng Golem ay makikita na kung sino ang talo. Napaluhod ang Knight Captain sa kanyang tinamong mga sugat. Hindi siya makapaniwala na siya ay natalo ng Golem na ito. Bumaba naman ang morale ng mga Knights dahil natalo ang Knight Captain. Inatake naman ng Golden Knight Golem ang Marquis at ang kanyang mga Knights. Gumamit naman ng magic ang Marquis para protektahan niya ang sarili at si Gletton. Hindi naman nakaligtas ang mga knights sa atake na ito at sila ay tumamba. Napansin naman ni Elle na nagsisimula na naman silang palibutan ng kalaban ngunit ang mga ito naman ngayon ay mages. Bago siya makipaglaban sa mga mages ng Einhart, tinanong niya ang kanyang ina kung handa na ba siyang makita ang katotohanan. Tinanggap naman ito ni Silver dahil hindi naman ito gagawin ni Elle ng walang rason. Pinagmasdan ng Marquis ang pagbigay ni Elle ng magic capture. Gusto niya man itong pigilan, ngunit hindi niya magawa at nakabantay ang Golden Knight Golem. Si Elle ay nasa 7th class pa lamang kaya naman iniisip ng Marquis na kung sila ay magtutulong-tulong kasama si Gletton at ang kanyang mga mage ay maaari nilang mapigilan si Elle. Ikinagalit naman ng Marquis ang kanilang sitwasyon. Kung gugustuhin ni Elle na tumakas, wala silang magagawa dito at maaaring bumagsak ang kanilang pamilya pag ito ay nangyari. Gumamit ng Isolation Space Magic si Elle para masigurado ang kaligtasan ng kanyang ina. Hindi naman makita nila Serena at Kena kung anong nangyayari sa loob ng Isolation Space Magic ni Elle. Tinignan ni Silver ang binigay na magic capture ni Elle.
Ang laman nito ay ang kanyang mga alaala. Dito nakita ni Silver ang mga pinag-usapan ng Marquis at ni Gletton tungkol sa kanilang mga masasamang binabalak. Ikinagulat ni Silver ang kanyang mga nasaksihan sa alaala ni Elle. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang pamilya ay masasamang tao. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay hindi totoo. Inakala ni Silver na pagbalik niya ay ituturing parent siyang anak ng Marquis. Iniyak ni Silver ang lahat ng kanyang panghihinayang. Dinala niya si Elle sa pamilyang ito na walang pakialam sa kanilang pamilya. Iniisip ni Silver na okay lang ang lahat kahit na anong mangyari sa kanya basta ang lahat ng ito ay para kay Elle. Ngunit hindi lang si Silver ang balak nilang gamitin sa kanilang masasamang plano kundi pati si Elle sa pamamagitan ng pag-brainwash. Hindi mapapatawad ni Silver ang Marquis sa pagpatay sa kanyang asawa ngunit hindi niya magawang kamunghian ang Marquis dahil akala niya utos ito ng prinsipe. Pero mali ang kanyang akala, ang pamilyang ito ay walang bahid ng pagmamahal. Ang lahat ay isang bagay lamang upang gamitin para sa kanilang mga pangsariling kapakanan. Ito ang totoong anyo ng kanyang pamilya na hindi niya inaakala. Kahit gaano pa ito kasakit, kahit ito ay gusto niyang tanggihan, kailangan niya itong tanggapin. Pagkatapos tignan ni Silver ang mga alaala ni Elle gamit ang magic capture na magic, lumas na siya sa isolation space. Handa na siyang harapin ang katotohanan. Sinabi niya kay Elle na hindi niya ito tatakbuhan. Pinagmasdan ni Elle ang kanyang ina. Napansin niyang umiyak si Silver ngunit hindi magawang kamunghian ni Silver ang Marquis at Gletton dahil sila ang kanyang pamilya. Tumingon naman si Elle sa Marquis at Gletton at sinabing sila at kanyang paparusahan sa kanilang mga ginawa. Gumamit si Elle ng magic kung saan nakapagpababa ng morale ng kalaban. Ang mga knights at si Gletton ay sumakit ang tainga sa magic na ito. Ang Marquis naman ay hindi naapektuhan dito. Sinabi niya na bilib siya kay Elle at inalok na hindi pa huli ang lahat para sumali siya sa kanilang pamilya. Sinabi ng Marquis na nakakapanghinayang naman kung ang talentadong mage katulad ni Elle ay hindi sasali sa kanilang pamilya. Inalok ng Marquis si Elle na kung sasama siya sa kanilang panig, maaari niyang tiyakin na magiging parang hindi nangyari ang ginawa niya. At sisiguraduhin ang kaligtasan ng kanyang ina at sila Serena at Kena. May kakaibang naramdaman si Elle sa mga sinasabi ng Marquis. Iniisip niya na mukhang gumagamit ng brainwash ang Marquis, hindi lang si Elle ang ginamitan ngunit pati ang mga mages ng kanilang pamilya. Napansin ng Marquis na ang brainwash ang spell na gamit niya ay hindi gumana kay Elle kaya naman nakumpirma niya na si Elle ay nasa 7th class na. Tinanong ni Elle ang Marquis kung paano niya nagagawang gawin ito sa kanyang pamilya. Umiti na lang at tumawa ang Marquis sa katanungan ni Elle. Sumagot siya at sinabi na ang paggamit sa iyong sariling anak ay normal lang na gawain sa mundo ng mga aristokrata para sa ikabubuti ng pamilya. Tinignan ni Elle ang Marquis na tila siya ay nandidiri dito. Hindi mapigilan ni Elle na isipin ang taong ito na isang halimaw. Tinanong ng Marquis kung saan natutunan ni Elle ang magic, dahil sa 7 taong gulang pa lamang ay nasa 7th class na siya. Seryosong sinagot ni Elle ang mga katanungan ng Marquis at sinabing walang nagturo sa kanya kundi siya lamang. Nainas ang Marquis dahil akala niya binibiro siya ni Elle, at ayaw ibunyag ang sikreto sa likod ng kanyang lakas. Sa lahat ng tao, ang pinakaayaw ni Elle ay ang mga tulad ng Marquis kung saan ang tingin nila sa kanilang pamilya ay mga bagay lang para gamitin sa kanilang kasakiman. Kung aalis siya ngayon at binunyag ang mga sikreto ng Einharts, sila ay malalagot. Ang coin na ito ay naglalaman ng magic capture kanina. Ngunit dahil kasabwat ang prinsipe sa kanilang mga masasamang gawain, at kung mapaaway ang empire sa iba't ibang pamilya dahil dinukot nila ang kanilang mga anak, kahit na ang malakas na empire ay maaaring bumagsak. Kaya naman nag-alok si Elle kina Marquis at Gletton, kung ayaw nilang kumalat ang katotohanan, kailangan nilang labanan si Elle nang walang istorbo. At kung matalo man si Elle ay sisirain niya ang coin na ito. Pinaghanda ng Marquis si Gletton para lumaban. Mas kapani-pakinabang kung magtutulungan silang daw ala kung aatakihin nilang sabay si Elle. Pumayag naman si Gletton. Sinabi ni Elle na masyado nila siyang minamaliit. Nagsimulang magtagisan ng magic ang mga magkakapamilya. Sa Empire naman, pinatawag ng Majesty si Duke Clyan dahil mayroon silang nabalitaan na gumagamit ng mga 7th class magic. Sinabi ng Majesty na ito ay seryosong bagay, kung mayroon mang gumagawa ng eksperimento sa Einhart at ito ang sanhi ng mga pagsabog, dapat silang panagutin.
Pero kung may nanggugulo sa Marquee residence pabayaan mo sila hanggat kaya mo, pagkatapos ay harapin ang sitwasyon. Sinabi ng Majesty na masyado nang lumalakas ang Einhardt family kaya naman kailangan nila silang bantayan. Sumang-ayon naman si Duke Clion sa mga sinasabi ng Majesty. Kahit na sa tingin niya ay nakakatakot ang Majesty dahil handa siyang kalabanan ang Einhardt para lang masigurado niya ang kanyang posisyon. Inaasahan naman ito ni Duke Clion dahil itong taong ito ay ang naghahari sa mundo. Pinahiraman ng Majesty ang Duke galing sa mga Royal Guard at 100 tauhan galing sa Central Night Order para masiguradong makumplito ng Duke ang kanyang misyon. Nagpaalam ang Duke na siya ay pupunta na, ngunit biglang dumating ang prinsipe na nagngangalang Alcaide. Humingi ang prinsipe ng pabor na hayaan siyang sumama para gamitin ang oportunidad na ito para pababain ang lakas ng Marquee. Ngunit ang kanyang totoong layunin ay si Silver. Sisiguraduhin niyang mapapasa kanya si Silver. Tinanong naman ng Majesty kung sa tingin niya kaya niyang talunin ang Marquee. Sumagot naman ang prinsipe na kaya niya at gagamitin ito bilang dagdag karanasan. Pinayagan naman siya ng Majesty para tignan kung anong nangyayari sa Marquee residence. Sinimulan na magtungo ng Duke Clion at ng prinsipe papunta sa Marquee residence. Nasasabik naman ang prinsipe na makasama ang Duke sa misyong ito. Nag-aalala naman ang Duke kung kailangan pa ba siya ngayong andyan na ang prinsipe. Umiti naman ang prinsipe na tila siya ay nagyayabang sa kanyang lakas. Sumigaw siya bilang pampalakas ng loob para sa mga kasamahan niyang knight dahil sila ay patungo na sa kanilang misyon. Nagsimula na ang pagtutos ni Elle laban sa Marquee at Gletton. Gumamit si Elle ng magic na may anyong kamay. Iniisip ng Marquee at Gletton na ang katawan ng tao ay mahahati kung susubukan nila itong kontrahin ng atake, ngunit kung gagamitin nila ang sikreto ng Einhardt ay balewala lang ang magic na ito. Bilib na bilib si Gletton sa pagharap niya sa magic ni Elle. Sinalag naman ni Elle ang magic ni Gletton. Na-block man ni Elle ang magic ni Gletton ngunit masyado pang maaga para magsaya. Gumamit ang Marquee ng lightning arrow. Ngunit balewala ang kanilang mga atake kay Elle. Hindi man lang siya pinagpawisan sa kanilang mga magic kahit na nagtulong-tulong pa ang Marquee at Gletton. Hindi makapaniwala ang dalawa sa lakas ni Elle. Binaliwala lang niya ang kanilang magic. Ginamit naman ni Elle ang Flame Storm na kung saan ay ang sikreto ng Einhardt. Gulat na gulat si Gletton dahil unang beses pa lamang makita ito ni Elle na magic, ngunit nagaya niya ito. At ang bersyon ni Elle na Flame Storm ay mas malakas at mas mabilis ang casting time kaysa sa kanya. Napagamit ng shield magic si Gletton. Ngunit napansin niya na hindi kakayanin ng kanyang shield magic ang lakas ng atake ni Elle kaya napilitan siyang gumamit ng teleportation para iwasan ito. Tumingin si Gletton sa kanyang paligid. Nang biglang dumating sa kanyang likod si Elle at ito naman ay kanyang ikinagulat. Hindi siya makapaniwala sa sobrang bilis ni Elle. Sinubukan niyang takasan si Elle at lumipad papalayo. Gumamit si Elle ng web magic at sinabihan si Gletton na masyado siyang mabagal. Sinabi ng Marquee na ang web magic na ito ay kayang-kayang talunin ni Gletton. Ang web magic ay mahina sa fire magic kaya naman iniisip ng Marquee na ito ay sayang. Gumamit ng fire magic si Gletton at isinigaw na itong web magic ay hindi gagana sa kanya. Habang nagtatagisan ng lakas ng magic si Gletton at si Elle. Umiti si Gletton na tila sila ay may ibang plano. Pinuri ng Marquee si Gletton at sinabi na ang mga bagay ay ayon sa kanilang mga plano. Sinimulan mag-cast ng magic ang Marquee at sinabing ito na ang katapusan ni Elle. Malapit nang tumama ang magic ng Marquee na Thunderstrike kay Elle. Umiti si Gletton at ang Marquee na inaakala nilang ito na ang kanyang katapusan. Bago naman tamaan si Elle ng kanilang magic. Tinignan niya ito at siya ay napangiti tila ba siya ay may alam na magic para labanan ang lightning strike. Bigla siyang nag-summon ng lightning rod para protektahan siya sa lightning strike na ito. Pinagmasdan ng Marquee at Gletton ang mga pangyayari at hindi sila makapaniwala. Ang magic na ginamit ni Elle ay hindi makabuluhan. Tinanong nila si Elle kung anong magic ang kanyang ginamit. Tumingon naman si Elle na may ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niya na bakit niya naman sasabihin sa kanila kung ano ito, katangahan lang kung ibubunyag niya ang kanyang ginamit na magic sa kalaban. Nainas naman ang Marquee sa kasagutan ni Elle. Iniisip ni Elle na ang kanyang magic na lightning rod ay napaka-epektibo.
Ang lahat ng lightning magic ay hinihigop ng lightning rod. Itinuturing na ang fire magic ay kabaliktaran ng water magic, ngunit hindi ito mabisang gamitin bilang depensa. Papainitin ng fire magic ang water magic kaya naman maaaring magsanhi ito ng pagkapaso. Kaya naman nung bata si Elle ay gumawa siya ng madaming eksperimento tungkol sa mga magic. Talo ng earth magic ang fire, water naman sa botanical, wind sa rock and steel, ngunit ang lighting ay medyo komplikado. Napaisip si Elle gamit ang earth magic kaya nitong pigilan ang lightning, pero kung masyado itong malakas baliwala ang earth magic. Itong mga oras na ito ay naalala niya ang lightning rod sa kanyang nakaraang buhay. Unang beses niya palang itong gamitin, ngunit epektibo ito para sa lightning magic ng isang 7th class. Isinigaw naman ni Elle na ito na ang katapusan ni Gletton. Gumamit siya ng magic na may anyong kamay at sinampal pababa sa lupa si Gletton. Sa sobrang lakas ng kanyang pagbagsak ay nawalan ng malay si Gletton. Tinignan naman ng Marquis si Gletton at nagulat siya dahil wala siyang nagawa para tulungan siya. Sinabi naman ni Elle na sila na lang ang natitirang dalawa ngayong wala na si Gletton. Sinabi ni Elle na magiging nakarete si Gletton sa kama sa loob ng halos 1 taon sa kanyang mga tinamong sugat. Pinagbantaan naman niya ang Marquis at itinuro na siya na ang susunod. Nagpaulan ng magic si Elle sa Marquis. Gumamit siya ng flame arrow. Iniisip naman ng Marquis na ang mga magic ni Elle ay hindi kapani-paniwala. Nakakagamit siya ng ganito kadaming magic kahit na siya ay bata pa lamang. Gumamit naman siya ng shield para salagin ang mga arrow na magic ni Elle. Sinimulan mag-counter-attack ng Marquis at gumamit ng flame buster. Inilaga naman ito ni Elle nang walang kahirap-hirap. Binigla na naman ni Elle ang Marquis sa kanyang magic. Gumamit siya ng Infinity Magic Arrow at sinabing kahit gaano pa man ito kaina, kung madami naman ay malakas pag nagsama-sama. Ginamitan naman ito ng Shield Magic ng Marquis. Ngunit sa pagkakataong iyon, masyadong madami ang arrow para kayanin ng kanyang shield. Hindi siya makapaniwala at nahihirapan siyang harapin ang magic na 2nd class lamang kahit na siya ang tinatawag na pinakamalakas na mage sa buong kontinente. Lalong-lalo na at ito ay magic lamang ng isang 17 taong gulang na bata. Nagduda ang Marquis sa taon ni Elle. Ang genius magic at taktika na mga ginagamit ni Elle ay tila galing sa isang bihasang tao. Iniisip niya kung ito ba ay isang prank ng isang great mage at kung ano ba ang totoong katauhan ni Elle. Makalipas ang ilang sandali ang shield ng Marquis ay nawasak na. Siya ay tinamaan ng magic arrow na kanyang minamaliit at tumamba sa sahig. Napasigaw ang mga knights ng kanilang pamilya. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nasasaksihan. Bumaba naman sa ere si Elle. Sinabi niyang hindi niya papatayin ang Marquis, ngunit ang magic ng Marquis ay kanyang kukunin katulad ng kanyang balak na gawin kay Silver. Isinigaw ni Elle na kanyang babalian ang Marquis. Bago niya ito magawa, may sumigaw na tigilan niya ito. Tumingon naman si Elle at nakita niya na ang kanyang ina ang sumigaw. Makikita sa mga mata nila Silver, Serena at Kayna ang pag-aalala. Sinabi ni Silver na itigil na ang gulo. Alam ni Silver kung gaano katalentado si Elle. Ngunit hindi niya inaasahan na siya pala ay nasa 7th class na sa taong iyon. Nakagawa siya ng golem na alam ng buong katauhan na hindi na maibabalik, at ito ay may lakas para tumalo ng isang swordmaster sa isang atake lamang. Hindi na napansin ni Silver na si Elle ay isa na palang isang magaling na mage. Ngunit ang tao na kailangang labanan ni Elle ay ang Marquis na hindi naman mapapatawad ni Silver sa pagtangkang patayin si Elle. Pero hindi rin niya hahayaang patayin ni Elle ang Marquis. Sinabi ni Silver na ngayong naturuan na sila ng leksyon, hindi na sila gagawa ng mga kasamaan pa. Itinanggi naman ito ni Elle. Kung sila ay hahayaan lamang at papakawalan, sila ang mga klase ng tao na babalik at babalik para maghiganti. Maaring ito ay totoo. Ngunit ito ay hindi tama, sabi ni Silver. Ngayon mayroon na silang ebidensya gamit ang magic capture ni Elle, hindi sila makakakilos ng padalos-dalos hanggat ito ay kanilang hawak. Nagdalawang isip si Elle sa kanyang mga gagawin. Kung kukunin man niya ang magic ng Marquis, maaring sila ay sugurin ng Empire at ang kanyang pamilya ay mapunta sa alang-inang sitwasyon. Tinanggap ni Elle ang mga sinasabi ng kanyang ina. Sinabi niya na umalis na sila sa nakakadiring lugar na ito. Gamit ang kanilang mga abilidad, maaaring makakuha sila ng title kahit saan man sila magpunta.
Humingi naman ng tawad si Silver kay Elle, dahil sa kanyang kapabayaan ay nangyari ito. Ang kapangyarihan ay mahalaga sa buhay, ngunit mas mahalaga ang pagmamahalan sa loob ng pamilya. Sumang-ayon naman si Elle sa mga sinabi ni Silver. Bukod sa mga pangyayari, inanyayahan naman ni Elle sina Serena at Kayna na manatili sa kanilang pamilya. Sumagot naman sila na magkakasama sila palagi. Nagpasalamat naman si Elle sa kanila. Bukod sa kanilang nasaksihan, handa pa rin silang manatili sa piling ni Elle. Tinawag ni Elle ang kanyang Golden Knight. Pinuri niya ito at naisip ang bigyan nito ng pangalan. Ang pangalan na binigay ni Elle ay Thana at nagpasalamat naman ang Golden Knight dito. Sinabi ni Elle sa kanila na oras na para sila ay umalis at sinimula naman na niya ang paggamit ng kanyang magic. Nang may biglang sumigaw na tila sila ay pinipigilan. Napansin naman ng Golden Knight na may paparating na atake kina Elle kaya naman hinarang niya ito. Iniisip ni Elle na ang magic na umatake sa kanila ay malakas. Sa kabilang panig ng kalaban may maririnig na tumatawa. Sinabi ng taong ito na tulad ng inaasahan ang Duke Clyan ay nararapat bilang isang Royal Guard Captain. Ang taong ito pala ay ang prinsipe. Inutusan naman agad ni Elle ang Golden Knight na mag-activate ng level 3. Ito naman ay agad sinunod ng Golden Knight at sinabing Seal Undone. Pagkatapos mag-level 3 ang Golden Knight mahahalatang may pinagbago ito sa lakas. Napilitan naman ang Duke na tigilan ang kanyang pag-atake. Tinanong niya kung sino si Elle. Pinuri niya siya at inanyayahan na sumali sa panig ng Empire. Ngunit inatake niya ang Einhart family na importante sa Empire at ito ay katumbas ng paghahayag ng digmaan sa Empire. Sinasabi ng Duke na ayaw niya ng away ngunit sumigaw ang prinsipe at tinanong kung ano sa tingin niya ang kanyang ginagawa. Pinagsisigawan ng prinsipe na para sa dignidad ng Empire, hindi nila maaaring patayin ng ganun kadali ang mga traidor. Ngunit makikita sa mukha ng prinsipe ang kanyang totoong layunin. Ito ay ang mapasa kanya si Silver. Hindi mapigil ang magalit ni Elle, sapagkat alam niya ang tunay na ugali ng prinsipe na ito. Humingi siya ng tawad sa Duke Clyan dahil wala siyang balak na sumali sa panig ng Empire at gusto niyang parusahan ang prinsipe sa pagnanasa niya kay Silver. Inutusan niya si Thana na pigilan ang Duke Clyan. Tinanggap ni Thana ang utos ng kanyang master at inilabas niya ang kaniyang Golden Sword. Sinabi ni Elle na ang kanyang magiging katapat ay ang prinsipe. Pinigilan dati ni Elle ang kanyang galit kahit na binabastos na ang kanyang ina, ngunit sa pagkakataong ito inulit ng prinsipe ang kanyang pagnanasa kay Silver, at ito ay hindi mapapatawad ni Elle. Tinawag naman ni Silver si Elle. Sinabi niya na maaari bang umalis na lang sila dahil masyadong delikado kung papatulan niya ang prinsipe. Sinabi naman ni Elle na walang dapat ikabahala si Silver sapagkat siya ay may plano at mas delikado kung hahayaan lang ang prinsipe sa kanyang mga gawain na walang parusa. Tinignan ni Elle ang mga knights at sinimulan niya ng maghanda ng kanyang magic attack. Gumamit ulit siya ng Infinity Arrow at pinaulanan ang mga knights. Baliwala naman ang atake na ito sa mga knights. Ngunit nasepresa sila at biglang nag-teleport si Elle sa kanilang harapan na may hawak-hawak na malaking maso. Huli na nang mapansin ito ng prinsipe at siya ay hinampas ni Elle. Tumilapo naman siya at nagkaroon ng mga bali ang kanyang katawan. Magbibigay naman ito ng internal injuries sa prinsipe. Dahil mas madaling pagalingin ang external injuries gamit ang divine magic, nag-alala ang Duke Clyan sa prinsipe. Gustuhin niya mang tulungan ang prinsipe, hindi niya ito magawa dahil kung hindi niya seseryosohin si Thana maaari niyang ikamatay pag siya ay nagkamali. Dahil natalo na ni Elle ang prinsipe, pinatigil na niya si Thana at pinapunta na sa other realm. Hindi naman hahayaan ng Duke na tumakas si Thana. Gumamit siya ng magic attack at tinamaan si Thana, nahulog naman ang kamay ni Thana na ikinasaya naman ng Duke. Ngunit nagulat siya, ang kamay ni Thana ay bumalik sa dati at bumalik na siya sa other realm. Napatawa na lang ang Duke sa nangyari. Akala niya na sugatan niya si Thana ngunit nawala siya ng parang bula. Nilabas naman ni Elle ang coin kung nasan ang magic capture. Sinabi niyang sisirain niya ito ngunit hindi niya sinabi na hindi siya gagawa ng kopya nito. Sinabi niya na kung sila ay pagtatangkaan ng prinsipe, ikakalat niya ang magic capture. Humingi siya ng tawad sa Duke Clyan. Umaasa si Elle na sana hindi na sila magkita pa bilang magkaaway. Gumamit ng teleport si Elle at sila ay nakatakas na.
Hindi naman mapigil ang mamangha ng Duke kay Elle. Pinagdadasal niya na sana hindi sila nagkakilala sa ganitong sitwasyon. Iniisip niya naman kung paano niya ipapaliwanag sa Majesty ang mga pangyayari. Ang insidenteng ito ay itinuring na wala lang. Ngunit ang balita tungkol sa pagdating ng pinakabata na 7th class mage at ang kanyang Golden Knight Golem na kasing lakas ng isang Grandmaster ay kumalat sa buong sulok ng kontinente. Hindi mapigil ang hindi mag-alala ni Elle. Hindi niya alam ang kanyang mga gagawin. Sinira niya ang Einhart residence at malubhang sinugatan ang prinsipe, kung babalik lang siya ay magkakaroon lamang ng gulo. Hindi naman makakapagreklamo kung gustuhin man siyang tugisin ng Empire at siya at pugutan ng ulo dahil sa kanyang mga ginawa. Ngunit mayroon siyang magic capture kung saan ito ay naglalaman ng kanilang mga sekreto kaya naman hindi sila magpapadalos-dalos na sagudin si Elle. Madami ding natutunan si Elle sa kanyang laban. Ang kanyang casting speed at ang kombinasyon niya ay mas mabuti kumpara sa iba. Sigurado siyang mas lalakas pa siya kung matututo pa siya ng iba pang supporting spells. Ang lakas ng Golden Knight ay nakakahanga din. Kayang tumbasan ni Thana ang lakas ng Duke Clion na isang Grandmaster. Ang 5 taon na pagsisikap ni Elle ay hindi na uwi sa wala. Kung makagawa pa si Elle ng madaming Golden Knight Golem maaari niyang sakupin ang mundo. Ngunit kakailanganin niya ng madaming taon para makagawa nito. Ang pinaka-importante niyang natutunan sa kanyang mga laban ay ang lakas ng grupo. May mga bagay na hindi niya kayang gawin ng mag-isa lang. Madaming nasyon naman ang kumuha ng empleyado para maghanap kay Elle. Kailangan niyang gumawa ng puwersa bago siya matunten, ngunit paano? Habang abala si Elle sa pag-iisip ng mga paraan, may kumatok sa kanyang pinto. Pagpasok ni Silver sa kwarto ni Elle, tinanong naman ni Elle kung anong kailangan nila. Sila ay naging awkward simula nang mangyari ang insidente sa Einhart residence. Tinanong niya si Elle kung kailan pa siya naging ganito kalakas. Sinabi naman ni Elle na ito ay kanyang sinikreto sapagkat walang maniniwala sa kanya na sa taong iyon ay makakamit niya ang ganitong lakas. Alam niya na kung mabubunyag ito maaaring mapahamak sila Silver sa mga taong may masasamang balak. Kaya naman ang sinabi niya sa kanyang ina ay siya parent ang kanyang anak at walang nagbago dito. Iniisip naman ni Silver na totoo ito. Kahit anong class pa ni Elle siya parent ay ang kanyang anak. Humingi naman ng tawad si Silver. Iba ang pagtrato niya kay Elle kahit na hindi niya pa napapakinggan ang kanyang rason. Nagbiro naman si Elle na paano kung magkaroon siya ng madaming fans ngayong alam na ng tao na siya ay isang genius. Tumawa naman si Silver at sinabing dapat magpakumbaba siya. Ngunit ang katotohanan, may kailangang sabihin si Elle sa kanila. Dahil sa insidenteng iyon hindi na sila makakabalik sa Banzark. Kaya naman nag-isip-isip si Elle kung ano ang kanilang dapat gawin. Nagturo siya sa mapa at sinabing may 5 empire sa eastern part ng Serdian continent at madaming mga magic tower. Ang west naman ay nahahati sa 100 na nasyon, kung hindi ibibilang ang ibang malalakas na nasyon, madami dito ang walang mga magic tower. Kaya naman nakapagdesisyon si Elle na gagawa siya ng magic tower sa nasyon na wala ito. Tinanong naman ni Kano kung anong ibig sabihin ni Elle dito. Ipinaliwanag naman ni Elle na sa sobrang lakas ng Magic Tower kaya nitong makapatay ng libo-libong tao kung magkakaroon man ng gera. Kaya naman ang mga nasyon ay handang magbigay ng pera para makapagpatayo nito, at 7th class lang ang maaaring makapagpatayo nito. Tinanong naman ni Serena kung saan naman balak ni Elle magpatayo ng Magic Tower. Nagturo siya sa mapa, at sinabing sa Tolian Kingdom. Ito ay isang lugar kung saan marami silang populasyon at may militar sila na mas malakas sa mga karatig na bansa. Isa itong malakas na nasyon, ngunit wala silang magic tower kaya naman kada taon ay mayroon silang talo sa mga halimaw na mga bumibisita dito dahil sa Manticore Valley. Kung mag-aalok sila Elle na ito ay kanilang sasalakayin sigurado siyang tatanggapin ng Tolian Kingdom ang kanilang kondisyon na magtayo ng magic tower. Ipinaliwanag naman ni Elle na ang hari nila ay mabait na tao kaya naman ang mga aristokrata na nakapalibot sa kanya ay may tiwala sa hari. Ang problema lang ay ang mga prinsipe ng Tolian Kingdom. Mukhang mayroong pagtatalo kung sino ang papalit sa hari at walang magawa ang hari dito. Sinabi naman ni Elle na walang problema dito. Ang kanilang kailangan pagtuunan ng pansin ay ang Manticore Valley at ang Orc Forest Monsters. Sigurado si Elle na kaya ng kanilang militar ang Orc Forest Monsters.
Pero kung ipapadala nila ang lahat ng kanilang puwersa doon, hindi nila kakayanin ang Manticore Valley. Kung sosolusyonan ni El ang Manticore Valley, ang impluensya ng Tolian Kingdom ay tataas. Nag-isip naman ang tatlo. Tinanong ni Kena kung makakahanap ba siya ng magtuturo sa kanya doon ng swordmanship. At dahil hindi isang swordsman si El, limitado lang ang kaya niyang ituro kay Kena. Umaasa naman si El na sana mayroong makakapagturo kay Kena sa Tolian Kingdom sapagkat sila ay may malakas na militar. At sasamahan siya ni El para maghanap, kaya naman nagpasalamat si Kena sa kanya. Humingi naman ng pabor si Serena kay El na ipagpatuloy ni El ang pagtuturo sa kanya ng magic. Napagtanto niya na mahina pa sila pagkatapos masaksihan ang insidente sa Einhart residence. Ngunit nung nakita niya si El, hindi may kakaila na sila pa ay mahina. Kaya naman sinabi niya na gusto niyang lumakas. Pumayag naman si El na ipagpatuloy ang kanyang pagtuturo kay Serena. Sinabi din ni Silver na gusto niya ring lumakas. Ngayong handa na sila, sinabi ni El na gawin nilang ang kanilang buong makakaya para lumakas. Ngayong tapos na ang usapan, sinabi ni El na maghanda na sila sa pagpunta sa Tolian Kingdom. Sa kabilang banda naman, makikita ang mga sundalo ng hari ng Tolian Kingdom na pinapalibutan ang hari. Ang bilang ng mga halimaw ay dumami kumpara dati. Nag-aalala naman ang hari dahil kung magpapatuloy ito, maaaring mapahamak ang mga sibilyan. Umaasa naman siya na sana may magtanggol sa kanila. Sa taas ng bulubundukin, pinagmamasdan ng hari ang kanyang kaharian. Tinanong ni Duke Elias kung okay lang ang hari at kung may mga problema ba. Sinabi naman ng hari na iniisip niya ang kanyang tatlong mga anak na lalaki. Ang kanilang pag-aaway para sa trono ay palola ng palola. Nag-aalala siya kung saan napatungo ang hinaharap. Pinagaan naman ng Duke Elias ang kalooban ng hari at sinabing sigurado siya na ang away na ito ay makakatulong sa hinaharap ng Tolian Kingdom sa dulo. Para sa ikabubuti ng kingdom, kailangan niyang ibigay ang trono sa pangatlong prinsipe na kilala bilang Judnian. Kung ang unang prinsipe Maxwell o ang pangalawang prinsipe Cran ang magiging hari, maaaring ikasira ito ng Tolian Kingdom. Ang unang prinsipe Maxwell ay tinatrato niyang bagay ang mga tao. At ang kanyang personalidad ay malupit at marahas. Ang prinsipe Cran naman tulad lang din sa unang prinsipe. Pareho silang hindi nararapat maging hari. Ang pangatlong prinsipe Judnian naman ay maalinsangan at mabait. Siya ay ang nararapat na maging hari. Si Judnian dapat ang maging hari para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ngunit, ang aristokrata ay sinusuportahan si Maxwell o Cran. Ang supporter naman ni Judnian ay ang Highest Swordmaster at Royal Guard Captain, Duke Elias. Isa din dito ang Count Lumel, isang High Swordmaster at Capital Central Knight Order Captain. Ngunit kung magtutulungan sina Maxwell at Cran para pabagsakin si Judnian, ang kanilang kingdom ay mapapahamak. Iniisip pa lang ito ng hari ay sumasakit na agad ang kanyang ulo. Bukod sa problemang ito, mayroon pang problema dahil sa mga monster sa forest. Kailangan niyang patatagin ang mga usapin ng estado at mag-focus sa mga halimaw na sumasalakay. Napansin ng Duke Elias na may kakaibang nangyayari. Nagtaka ang isang sundalo kung ang mga halimaw ba ay nakaaabot na sa kanila. Ngunit ang kapwa niya sundalo ay may masama na palang binabalak, at siya ay inatake ng espada. Nagulat ang hari at ang duke sa nangyari. Tinanong niya kung bakit niya inatake ang kanilang kasamahan. Sinabi naman ng traidor na hindi sila kasamahan at siya lamang ay nagpapanggap. Isinigaw ng duke na protektahan ang hari. Sinabi naman ng traidor na maghintay lang ang hari at siya ay ang papaslang sa kanya. Pinagkatiwalaan sila ng hari ngunit sila pala ay traidor. Sa kabilang banda naman, nag-uusap ang Magic Tower Master Car Osman at si Ryzen. Tinanong ni Ryzen si Car Osman kung anong meron at siya ay gumawa ng meeting nang wala ang kanilang master. Sinabi naman ni Car Osman na ang kanilang master ay may mensahe para sa kanila. Una, ang planong pagpatay sa hari ng Tolian Kingdom ay kasalukuyang nagaganap. Pagpatay na ang hari, ang unang prinsipe ang papalit sa trono, kaya naman ang trabaho ni Ryzen ay gamitin ang kaniyang mga golem para ubusin ang mga halimaw sa lugar na iyon at gamitin ang militar para sakupin ang mga katabing nasyon. Sinabi naman ni Ryzen na ang trabahong ito ay napakadali para sa kanyang golem na pinakamalas at nag-iisa lamang sa buong kontinente.
Pangalawa, may balita kung saan may Night Golem na namataan sa Bleared Empire. Nagulat si Ryzen dahil ang alam niya siya lang ang may alam kung paano gumawa ng Night Golems. Sinabi naman ni Car Osman na may malaking insidente sa Marquis Einhart family. Isang 7th class na mage at Night Golem ang may pakanan nito. Sinasabi na ang kanilang lakas ay hindi bababa sa Grandmaster rank at ang golem na iyon ay may sariling isip. Nagulat naman si Ryzen, dahil ang pagkakaalam niya ay walang nakakagawa ng golem na may sariling pag-iisip. Tinanong ni Car Osman kung gaano kalakas ang mga golems ni Ryzen. Napaisip naman si Ryzen at sinabing hindi niya kayang gumawa ng mga golem na may sariling pag-iisip at ang paggawa ng isang golem ay aabuti ng 1 buwan. Hindi makapaniwala si Ryzen sa narinig niyang balita. Bukod sa kanya mayroon pang iba na kayang gumawa ng golem, ang lakas nito ay nasa Grandmaster rank at may sariling pag-iisip. Sinabi naman ni Car Osman na wala silang dapat ikabahala dahil ang golem na iyon ay kakailanganin ng ilang taon para magawa. Ngunit, hindi maaaring basta na lang umupo at walang gawin. Hahayaan niya si Ryzen ang mangolekta ng impormasyon tungkol sa Night Golem na ito. Ikinagalit naman ni Ryzen na bukod sa kanya may iba pang kayang gumawa ng golem at ito ay mas malakas. Sinasabi niya na kailangan niyang makilala kung sino man ito. Makikita namang nakahiga si Elle. Sila ay nasa Tolian Kingdom na, ngunit hindi niya alam kung paano siya makikipagkita sa hari. Kung gagawa naman ng ingay si Elle at magkaroon ng mga sabi-sabi, maaaring matunten siya ng Bleared Empire. At ito naman ay ayaw mangyari ni Elle. Sinabi ni Silver kay Elle na tumingin sila ng lugar kung saan pwede silang kumain at siya ay nagugutom na. Nang may biglang naramdaman si Elle, ang lakas ng wavelength na ito ay hindi bababa sa Swordmaster rank. Napagtanto ni Elle na ang lakas na ito ay galing sa norte. Sa gubat kung saan wala gaanong tao at malapit lamang sa palasyo. Humingi ng tawad si Elle at sinabi na mauna na silang kumain. Sa sitwasyon naman ng hari, sinasabi ng duke na madami silang kalaban at mahirap silang makita dahil sa kanilang dark armor. May sumulpat na kalaban at aatakihin nito ang haring Lidolf. Iniisip ng hari kung ito na ba ang kanyang katapusan. Nang may biglang gumamit ng shield magic para protektahan siya. Ang magic na ito ay galing kay Elle. Sinabi naman niya na hindi man niya alam ang nangyayari ngunit dahil gumamit sila ng dark para umatake, kaya naman alam ni Elle na hindi ito maganda. Tinanong ni Elle ang mga kalaban kung kailangan ba nilang gumawa ng mga rason ngunit hindi sila sumagot. Nagpasalamat naman si Elle sa kanila sa oportunidad na kanilang binigay. Ngunit kailangan nilang mamatay dito. Naisip ng isang sundalo ang pagkakataong ito para humingi ng tulong. Sumigaw siya at sinabi na protektahan ang kanilang hari. Ngayon lang napansin ni Elle kung ano ang totoong pagkakakilanlan ng taong balak niyang tulungan. Ito talaga ang hari ng Tolian Kingdom. Kinumpirma ni Elle kung ang mga taong nakasuot ng dark armor ang mga kalaban na naghahangad sa hari. Hindi mapapatawad ni Elle ang mga taong may mga masasamang balak kaya naman gumamit siya ng magic at tinawag si Tana ang kanyang Golden Knight. Nagtataka naman ang hari kung ang taong ito na nasa kanilang harapan ay ang nasa mga sabi-sabi. Hindi siya makapaniwala dahil si Elle ay bata pa, ngunit hindi may kakaila ang lakas na nararamdaman galing kay Elle. Gumamit ng magic si Elle na ang tinamaan lang ay ang mga kalaban. Sinabi naman ni Elle na tatapusin niya ang kanilang mga kalaban gamit lang ang isang atake. Inutusan niya si Tana na magtirang mga kalaban at ito naman ay sinunod ni Tana. Bilib na bilib ang hari sa kanyang mga nasasaksihan. Ang mga kalaban ay hindi makagalaw sa ice magic na ginamit ni Elle. Sinimulang sumugod naman ni Tana at inatake ang mga kalaban. Isang atake niya lang ay tumbo na sila, dahil sa natunghayan nila at ang ipinamalas ni Elle at Tana na lakas. Nakumpirma ng hari na totoo ang mga sabi-sabi at sila Elyon. Ito naman ay ikinasaya ng hari. Iniisip niya na gusto niyang alukon si Elle na manatili sa kanilang kaharian. Tinanong ni Elle kung okay lang ba ang hari. Nagpakilala naman si Elle at sinabing isang karangalan ang pagkikita nila ng hari. Nagpasalamat naman ang hari dahil sila ay sinagip ni Elle. Sinabi naman ni Elle na nag-iwan siya ng buhay para mayroon silang makuhanan ng impormasyon kung sino ang nasa likod ng mga pangyayaring ito. At sana masolusyonan na ito. Dahil naman sa ginawa ni Elle gusto siyang pasalamatan ng hari at siya ay kanyang inanyayahan na magsalo-salo.
Napaisip naman si El ngunit ipinilit naman ng hari na gusto niyang pasalamatan si El. Iniisip ni El na hindi niya inaasahan na ang hari ang unang lalapit sa kanya. Pumayag naman si El sa alok ng hari na magsalo-salo, at ito naman ay ikinasaya ng hari. Bago umalis ang hari, sasabihin niya sa Palace Mage ang pagpunta ni El para makagamit ng teleport papunta sa kanilang kingdom. Nagpaalam si El at gumamit na siya ng teleportation magic paalis. Masaya naman ang duke at walang nangyaring masama sa kanilang hari. Sinabi niya na ang Night Golem at ang magic na iyon ay sigurado siyang galing ito sa mage sa Einhart incident. Umaasa din siya na makatulong din si El sa kanilang problema tungkol sa mga halimaw sa kanilang lupa. Sinabi naman ng hari sa duke na sa palagay niya maaari pang makatungtong si El sa 8th class. At ang pagkikitang ito ay parang ulan sa tagtuyot. Pagbalik ni El kila Silver. Nagulat naman si Silver at nagkita na sila ng haring Lidolf. Sinabi ni El na iniligtas niya ang hari mula sa isang ambush sa gubat at inanyayahan siyang pamuta sa palasyo para pasalamatan. Masaya naman si Silver sa pangyayari ito ngunit paano kukunin ni El ang suporta ng hari? Sinabi naman ni El na may plano siya sa kanyang isip, kaya naman iasa na lang ito sa kanya. Habang nag-uusap silang magkakapamilya, may lumapit na dalawang lasing na lalaki at sinasabing sumama sa kanila. Ang isang kamay naman ng lalaki ay unti-unting lumalapit kay Serena kaya naman ito ay agad-agarang hinayla ni El. Natakot naman ang lalaki sa lakas ni El kaya naman sila ay napatakbo. Namula naman ang mga pisngi ni Serena at Kina sa pagtanggol ni El sa kanila. Napansin naman ito ni Silver at napangiti na lang siya. Sinabi naman ni El na sigurado siyang magiging okay lang sina Serena at Kina dahil sila ay malakas. Dismayado naman si Silver at dahil hindi napansin ni El ang mga reaksyon ni Serena at Kina. Sa sumunod na araw, nagpaalam si El sa kanyang pamilya at siya ay magtutungo na sa palasyo para magkita sila ng hari. Sa Tolian Kingdom, ang Palace Mage ay nakaupo. Sino ba ang taong pupunta at bakit niya kailangang tanggalin ang magic interference? Nababagot na siya kakahintay kung sino man ang darating. Nang biglang may puwersa ng magic, namangha naman ang Palace Mage dahil ang magic na it ay galing sa isang 7th class. At ito na dumating na si El. Sinabi ng Palace Mage kung siya ba ay ang sumagip sa kanilang hari. Nang makasagot si El na siya ang sumagip sa hari, bigla siyang niyakap ng Palace Mage at sinabi na sa wakas mayroon ng isang 7th class mage sa kanilang kingdom. Si El ay hindi alam ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Nagtataka siya kung bakit tumatakbo patungo sa kanya ang Palace Mage para yakapin siya. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang nangyayari sa matandang lalaking ito. Sinubukan ni El magsalita ngunit hindi naman niya alam ang kanyang sasabihin sa Palace Mage. Nabigla naman ang Palace Mage kung bakit niya ito. Makalipas ang ilang sandali na tauhan naman siya sa kanyang ginawa. Napakamot na lang ng ulo ang Palace Mage. Humingi siya ng tawad kay El dahil sa kanyang mga aksyon. Sinabi naman niya na nagawa niya ito dahil naantig siya sa kamanghamanghang taglay ni El na mana. Tinignan ng Palace Mage si El na tila ba siya ay nabighani. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha kay El. Sinabi niya na hindi pa siya nakakita ng ganito kabatang mage na nakatungtong na sa 7th class. Ang mukha ni El ay puno ng pagkailang. Pinilit niyang ngumiti sa ganitong sitwasyon. Hindi niya maiwasang isipin, ano ba ang problema nitong taong ito? Habang iniiwasan niya naman ang tingin na Palace Mage sa kanya, napatingin siya sa kanyang paligiran. May nakita siyang mga libro kung saan ito ay nakakalat kung saan-saan. At kung ito ay titignang mabuti ang mga librong ito ay tungkol sa magic. Hindi niya naman mapigil ang isipin na parang tulad din siya ng Palace Mage na uhaw sa mga kaalaman tungkol sa magic noong siya ay bata pa. Sinabi naman ng Palace Mage na naging bastos siya sa kanyang ginawa. Ipinaalam naman niya kay El ang utos ng hari sa kanya, na siya ay hinihintay ng hari at ang Palace Mage ang magga-guide kay El. Sinabi naman ng Palace Mage kung maaari ba silang mag-usap tungkol sa magic habang sila ay patungo doon. Napangiti naman si El sa sinabi ng Palace Mage. Iniisip niya na ang taong ito ay katulad niya na masigasig din sa larangan ng magic. Habang sila ay patungo kung nasaan ang hari, nagpakita naman si El ng kanyang magic. Napabilib